ay kung hindi ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala mula sa inyong Ama. Mabuting bagay ay dapat hindi hindi show off. Hindi show off. Hindi kapasikan. Dapat hindi ipokrito. Sabihin mo na hindi ipokrito. Hindi ipokrito. Say it once again, hindi ipokrito. Hindi ipokrito. Ang ipokrito, mga kapatid, ay galing sa Greek word na ipokritos. Sabihin mo na ipokritos. Ipokrito. Ang ibig sabihin ng ipokritos ay maskara. Maskara, mapagkunwari. Yung mga nag-show sila, naglalagay sila ng, noong kasi wala pang sinihan, meron stage na Guys. parang, ito diba, kasi ito, tapos may mga actor at actress, para hindi ma-distinguish yung mukha nila, nagsusot sila ng ipokritos. Ang ibig sabihin ng ipokritos ay maskara. Maskara. Pero nakakatakot yung role niya, nagsusot siya ng nakakatakot na maskara. Maskara. Ngayon, sabi ni Jesus, pag gagawa kayo ng mabuti, tulad ng pagbibigay, Para sa huwag kayong maglagay ng maskara. maskara. Huwag kayong pakitang tao lamang. Anong ibig sabihin ng pakitang tao lamang? Ginagawa mo lang iyon para magpakita gilas. Hindi naman kayo gano'n, ano? Ganito. Si Pastor Ro, palagi siyang sinasabi, na may mga bagay tayo pwede ibigay sa Diyos. Isa sa mga pwede ibigay natin sa Diyos ay ating mga Time. treasures. Sabi mo, treasures. Treasures. Ang treasures ay, ang ibig sabihin ng treasures ay kesef sa Hebrew. 10%. Kaya meron isa sa mga worship natin ay yung uiikot yung offering basket. Alam mo sa ibang church, nasa harapan. At pagka bibigay ka, punta ka sa harapan. Nakakayaan. Ayaw nilagay sa harapan dahil gusto mong pahintuin ng konti yung basket sa harapan mo. Kasi kami sa pag nasa harapan mo, kaya hindi tayo. Hihiya ko. Ayaw mo kami. Kaya pag tinabay ko yung basket dun sa yung nagbibigay, kasi tumukulit ka, ayaw umalis. Hihiya ka na. Hindi kayo decide. Gusto ko talaga matuto tayo lahat na magbigay ng treasures. Sabihin natin treasures. Treasures. Yan ay kesa. Isa pang sabi ni Pastor na ibinigay ay talents. Sabihin sa tabi mga talents. Isa sa mga talent ko kapatid, sabihin sa nilibig ay kumain. Obvious ba? Now, listen to this. Di ba yung talent natin? May mga magaling kumanta, tulad yung Binir, no? Si Binir at si Van, yung kapatid niya, ang sabi ng isang nag-comment, nung nagpaulan ng Diyos ng mga magagandang boses, Kanila na. nasalo ng dalawang yan, ano? Tayo, mag nasalo, no? Si Pastora Heidi ko ay pastora, preacher siya. Kaya kung natin sa leader, kaya siya nag-something, ha? Kaya, praise the Lord, maganda yung talent niya. Si Andrew, yung asawa ni Pastora Heidi, ay teacher. Sana nandiyan kayo sa Friday night. Alam mo, sa siya magaling na magturo. Kung isa pag nanonood ako sa kanya, Pa siya. pala siya, ang teacher, hindi ako. May mga, ang hirap magsulat nung kayo mga sinusulat, kasi inihaw niya sa kortina. Sa akin, namimiss na nung iba yung teaching niya. Ba? Talagang magaling magturo si Brother Andrew. Kaya praise God, pagkakalit, hindi natututo ang fasting yan, pagtuturuin ko na palagi. Ito na. Tapos ang last ay treasures, talents,
sa mga lansangan upang sila'y parangalan ng mga tao. Iniiyak ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ginagawa ng mga Hudyo, yung mga religious Jews sa panahon ni Jesus, bago sila magbibigay, ay nagpapatugtog sila ng shofar. Alam niyo, yung ilan meron mahirap dito, alam mo, ito, kaya ito, nag-shofar sila ng shofar. Narinig niyo ba yun? Shofar hindi maganda ito. Dalawa, ito. Bakit nagtulog ng shofar? Pero ang gamit ng shofar noon ay to attract attention. Di ba naman sa inyo, pag pala nila yung shofar na nagtatry dyan sa Bending Buddha, anong ginagawa ninyo? Nilalabas sa inyo? Nakiki-issue sa inyo. Pati ang hindi kayo, well, ano sila, nagsashout sila ng shofar, tapos, marami ang naipong tao. Saka sila Pag-graduate magbibigay. yung yun eh, pagka yung sabihin na announcement ka, pagka may, pag nagbilang sila ng shofar, nagagalit ng mga tao, tapos, yung mga religious Jew, pag marami ng tao nakakita, doon sila magbibigay ng pera doon sa Mga hypo. kaya mga kapatid, ano? Huwag kayong magalit, magkali na ask ko kayo, meron kayo doon sa inyo. Kaya sabi ko, please, huwag sulat kayo konti. Gusto ko sulat mo yung name mo, address. Hindi, para Tapos ma-explain. kung magkano yung nilagay mo, at name. Di ba? Ano, pansin niyo ba? Hindi yan pagmamalaki, ano? Gusto ko yung mga nito, kay given. Basta gusto ko yung ito. Para sa susunod, mas matagal ka. Hindi biro lang. Gusto ko kasi may mga, may mga leader, may mga instrumentalists, yung mga, kaya lang tayo dito, ini-expect ka namin na meron kang sinusundan standard. Hindi kayo basta tatayo na lang, o para tingin lang. Okay, dito, mas patatayo na hindi. Dito meron tayo school workers. Sino mga school workers pumunta sa kamay? Bago. Hindi, mga estudyante ngayon. Ay, Mga estudyante ngayon, ganito taas. 1, 2, dalawa, yes. Let's down. May standard dito sa church nila. Kaya sulat ka, it's okay to write, no? I suggest that you write. Basta bakit kailangan mag-write? Di ba alam mo doon sa langit? Oo, kaya ako hindi ko alam. Gusto ko din malaman, di ba? Gusto ko din malaman. Na, kaya sulat mo yung pangalan mo. Gusto ko ma-monitor kung ikaw ba ay consistent giver o giver ka lang paminsan-minsan. Now, listen to this. Huwag ka naman gagayahan ng mga religious Jew na kunwari. mapagkunwari. Saan sila nagbibigay? Sa mga Sinagoga. at sa mga Lansangan. upang May parangalan. May parangalan sila. Uy, tignan mo, magbigay siya. Oo. Wala na Diba? siyang reward. Gusto nila, Wala na siyang reward galing sa Diyos. gusto nila magbigay. Yung makakinggan na, uy, ang bait-bait mo naman, nagbibigay ka naman. No? Ang sabi ni Jesus, sigurado ako, nang tanggap na nila Ang gantimpala. Gantimpala. may gantimpala sa lupa at may gantimpala sa Langit. langit. Ano gusto niyo? Sa langit. Gantimpala Ako parehas. Sa langit. Gusto ko sa langit talaga. Ano lang isa lang, di ba? Gusto ko yung gantimpala sa lupa at gantimpala sa langit. Yung isa lang. O dalawa. Tatapos tayo sa Lord ang gusto niyo. Bakit ba? Ayaw nila. Sabay yata sila, no? Makinig kayo mabuti. Dapat ang gantimpala natin, hindi lang sa langit. Dapat sa lupa din. Makinig kayo mabuti.
Mhm. Sabihin mo nga sa tabi mo, huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang sabihin. Kaibigan. Talit mo. Huwag mo nang sasabihin sa iba. Huwag mo nang ipangalandakan yung ginagawa mo mabuti. Mhm. I-sikreto mo na lang. Bakit kailangan sikreto? Para may reward ka. Galing sa Para Diyos. yung word mo, Sa ay hindi na yung nagpagabog na. Pag sinabi ka na, ay, ang bait-bait mo naman. Paano nakakawala yung reward mo? Mhm. Pero pag walang nakakaalam ng binigay mo, Reward ka. Galing sa Diyos. Amen. Amen. Gagawin pala ka ng Diyos, hindi lang sa langit, Pati sa lupa. 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 gusto niyo ba yun? O ayaw niyo? Gusto. Amen. Langit at Lupa. oh, dapat yun yung ano. At tandaan natin ha, nagsusumikat tayo sa mga sa Diyos. Hindi lang dahil yung reward sa lupa. Dahil matatanggap tayo ng reward sa langit. Ibig sabihin, sino nakapanood dito ng pelikulang Ghost? Yung love story. Hindi ako man. Mga matanda, parang naalala ko. Nasa kasaan yung bida doon, yung asawa ni Demi Moore. Ano? Oh, Patrick Swayze. Imagine, kilala niya pa. Patrick Swayze na. Nung nasabi saan siya, lumabas yung spirit. Tayo mga kapatid, ang buhay natin hindi lang sa earth. Pagkatapos ng earth, lalabas ka dito. Mhm. Sa Kuya Charlie si Kobe Bryant, pagkatapos ko, parang napakaluwa. Ayaw ko tuloy makipag-usap, lalo ako umiyak sa akin. Sorry sa lahat. Pero, lumabas ka sa Kobe. Pag lumabas ka na dito, eto, lamay na Mhm. Wala nang spirit. buo na buo. Diba? Pag lumabas ka dito, lalato. Forever. Wala ka ng heartbeat, no? Wala ka ng pulse, no? Mhm. Pero pag lumabas ka dito, bakit? Kita mo, ngayon, matay ko dito, sana, no? Matay ko dito sa abang pinag-preach, lalabas yung Spirit. spirit ko at pupunta sa taas. Sa taas. Alam mo, kita ko kayo lahat. Kita ko yung sino umiiyak, kita ko yung sino masaya. In Jesus' name. Nakikita mo lahat, diba? Bakit kayo palabas? Ang buhay natin, kapatid, ay may hangganan. Amen. Dito sa lupa. Mhm. Pero pag pinanganak ka dito sa ibabaw ng lupa, hindi ka na kailanman mamamatay. Mhm. Ano ibig sabihin nun? Paglabas mo dito, pupunta ka ng langit. Have fun! Okay, okay. Dito pa rin yung sa buhay, ano? Now, listen to this. Paglabas mo, gumurasa tayo. Ano ba ako? Pag lalabas ka dito sa katawang ito, alam mo kung saan lumalabas? Nakita ko sa mga patay. Bibig. Kaya napapansin ko Sa bibig? Sa mata. Mata. Oo, sa bibig. Sa bibig. Sa bibig. Oo, hininga yun eh. Ah. Mm. Sa bibig pala. Ang Di ba kung namatay na Mm. sino nakakita na yung matanda mo nung namatay na pangama? ewan. Sino nakakita na? Di ba pangama? Yan, I submit this to you, ano? I submit this to you. Sa akin napansin, hindi sa ilong lumalabas yung spirit mo.
last breath. Yun yung spirito mo na lumabas sa iyong bibig. Ibig sabihin, lalabas tayo sa taong bibig. At sabi ng Bible, minsan lamang ipanganak ang tao. It is appointed for man once to die, and after this, judgment. Katapos mo mamatay, mayroon lang tagasundo sa iyo. Alam mo ang pangalan niya? KM5. Tingnan mo makaganyan, no? Kamatayan. Yung angel of death na yun ay sasalubong sa iyo at dadalhin ka kung saan ka matungo. Kung sa impyerno o sa langit. Either kay Abraham's bosom ka, alam niyo yung Abraham's bosom? Lap. Ang ibig sabihin ng Abraham's bosom ay lap ni Abraham. Abraham. Isa pa. Lap ni Abraham. Kunin mo. Isa pa. Lap ni Abraham. Ang sabi ni Jesus, yung mga mamamatay ay pumunta sa kandungan. Sa kandungan ni Abraham. Katulad din Lazarus. Alam mo ba kung saan ang kandungan ni Abraham? Saan ang kandungan ni Abraham? Sa paraiso. Nasaan ang paraiso na ngayon? Sa heaven. Nasa langit. Pag ikaw ay wala si Jesus Christ sa buhay mo bilang Panginoon na tagapagligtas, doon ka kasama ka, doon mayamang namatay, kasama ni Lazarus. Ano yung place na yun? Ano tawag doon? Alam mo, tawag ako din sa taong nasa impyerno. Sabi niya, Nakiusap siya. Abraham, pwede mong ipadala niyo si Lazarus. Sabi niya, bakit? Yung limang kapatid ko, ayaw ko silang pumunta dito. Imagine, nung buhay pa siya, wala siyang pakialam. Nung namatay na siya, at siya nasa impyerno niya, sabi niya, Lord, hayaan niyo na buhay muli si Lazaro at magbabala siya doon sa aking limang kapatid. Pumayag ba si Abraham? No. Nandun na si Moses at mga propeta. Sino si Galit po si Moses Ate at Ano mga din. propeta? Sige, Kasi ayaw daw makinig noon, tapos uutusan. Pag ganun sinabi ni Abraham, Ganyan ang mga tao, ayaw makinig ng una, no? Mas magsisisi sino sa yun? uli. Ano yung tinutukoy ni Biblia? Biblia. Word of Ibig God. sabihin, nandun na yung sinulit ni Moses at sinulat ng mga Prophet. sabi niya, ano, kulang yun! Dapat ang buhay na muli si Lazarus. Sabi ni Moses, pag hindi sila naniwala sa puso, Kahit yung patay na mabuhay, kung may muling mabuhay, napatay. pagka ikay may ginagawa, huwag mo nang ipaalam sa iba, huwag mo nang ipangalandakan dahil ang iyong reward ay dapat hindi lang sa lupa, kundi sa Langit. langit. 4, 1, 2, 3, go! Upang pag-ibigin ang iyong pagbibigay at gagantimpalaan ang iyong Ama na nakikita sa ginagawa mo ng diin. Ginawa lang. Nakakita sa ginawa. Meron pa akong 10 minutes. Gusto ko i-share ko mga bagay. Ano ba ang benepisyo ng pagbibigay? Joy. Anong number 1? Anong number 1 natin benepisyo? Happiness or joy will Happiness. joy will Di ba masaya na ikaw ay nakapagbigay? Sino mo dito ang nakatry ng magbigay? Wala pa man siguro. Kita na lang. Lahat naman siguro tayo makapagbigay sa family natin. Tayo lahat, mga kapatid, ay
ay merong joy nang ikaw ay Nagbigay. Nag-contribute. ikaw ay Nagbigay. nagbibigay. Amen. Sunod, Don't rely less position. ikaw ay nagbibigay. Pastor, bakit naman nahahanga? Alam mo sabi ni Pastor Rene, sa ano daw sa Italy, ang dami daw doon ng mga mayayaman na ang lalaki ang bahay sa Batangas. Tapos sumabog ang taal, Wasak ang bahay. ang mga bahay tawasan. Huwag mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Ito ang ibig sabihin, bakit ko sinabi yung habang buhay. Alam mo kapatid, pag-bahay namin, kasi si Inel sa Batangas. Pero nung naninyo yung aming mother-in-law, bumili siya ng lupa. Bumili siya sa Mindoro. Kala ko nahulog. In short, si Melody nagpatayo ng bahay saan? Mindoro. Nagkaroon ng taal, lumindol, ashful, at may t-shirt, may bitak. Eh, sabi sa isip ko, kung ako ang nasiraan ng bahay, ako masisiraan ba ito? Alam mo kung bakit? Malapit na kayang tumilin yung bahay ni Melody. At least, bahay pa ni Melody yun, ano? Parang conjugal lang, kaya kananda ko, ito na yung bahay namin, tapos yung bahay namin ito, halimbawa, huwag naman ang biyak sa Mindoro, ay nagkaroon ng pinasa sa gitna. Yung kanan ay mataas, yung kaliwa ay mababa. At ang gastos ni Melody, malapit ng 2 million yung bahay. Malapit na lang ang nangyayari sa akin. Naku, wala na ba yung pastor? Wag naman. Basta bakit? Mawalan na ako ng 20 shekel. Ay, mawalan ako ng 20 shekel. Magdamag ko kayo nag-iisip. Wala na lang lang. Mawalan na ako ng 20 shekel, kapatid. 20 shekel. Alam ko may 20 shekel dito sa busa ko. Diba? Itupin ko kay Melody. Sabi niya, sasabi ko, totoo. Tapos pagdating ko sa bahay mo ng 20 shekel, hindi na ako makatulog sa gabi. Naranasan niyo ba yun? Eh kung malapit ng 2 million na bahay ang nawakan, anong mangyayari sa akin? Oo, tayong bahay na sila sa amin. Eh pag hindi mo magbigay ka Grabe, rin, grabe. Kasi, konti na ang nasa iyo, ibigay mo pag-faithful na. talaga sa Panginoon. Hindi talagang kakonekta ng bulkan ang lugar namin. Wala bulkan hanggang kakonekta. Tapos biglang nawala. Nakakaloka. Number 3. Less stress or less depression. Diba? Kung marami kang investment, marami kang pera, sabi mo sa magkano kaya yung nilagay ko sa PNB? Kaso na kaya yung nasa BD ko? Kano kaya ang tubo? Diba yung nasa inip mo, puro magkano? Totoo yan. Alam mo, para ka, kasi masaya. Totoo. Pero hindi kayo nag-agree, no? Dahil kayo gusto nyo marami, eh, di ba? Gusto nyo ba marami? Amen? Amen. Meron plus and minus, no? Kung minsan masaya na marami, no?
Number 4, kapatid. Pag ikay mapagbigay, tataas ang iyong self-esteem. Sabihin mo sa tabi mo, self-esteem. Self-esteem. Ano ba yung self-esteem? Yung pagtingin mo sa sarili mo. Pero dito sa ibabaw ng mundo, meron mga tagapuka at nagagay. Di ba tayo nakatagapuka ng oxygen? Anong binabalik natin sa iyo kapatid? Carbon dioxide, ha? Piliin mo yung oxygen. Ang nilalabas mo, carbon dioxide. Di ba? Kinakain mo yung pagkain, Ilalabas mo rin. ang binigamit mo sa earth, dumi. Nakakain mga Ito sobre ito. ang baba ng self-esteem natin dahil tayo ay panapuha lang. Pag ikaw ay nagbibigay, ikaw ay taga. Pag ikaw ay nagbibigay, ikaw ay taga. Nag-contribute ka. Hindi ka taga-kuha lang. Akin to, akin to, akin to, akin to. Ang ginagawa mo, I stop to become only the receiver. I start to become a Giver. giver. At maganda yun sa iyong self-esteem. Maganda yun sa iyong psychological aspect. Mas maganda yung, pero sinabi ni Jesus to sa Acts, sabi niya, it's better to give than to Receive. mas maigi daw na nagbibigay yung tao kaysa Tumatanggap. Sunod tayo. Number 5. 5. Honor God as your partner. Ate baby to. Pag nagbibigay ka, sinasabi mo sa Diyos na, Lord, ito yung kita natin, no? Partner. Ang Diyos hindi kaya naghingi ng hindi kaya sabi ng Diyos na, ako naman nagbigay ng lakas mo, Hindi naman ng mo. coat mo, Mhm. ng sa bulanod mo, split tayo, 50-50. Akin yung 50, yung 50. Kasi ako naman nagbigay sa iyo ng magandang mood, ginising pa kita, o di, 50-50 na lang tayo. Hindi sinabi ng Diyos yan, ha? Anong partihan? 10:90. Diba? Then, nagpasa sa'yo. Ay, sabi ng Diyos, akin 10%, sa'yo ay 90. Mm. Di ba magandang deal yun? Is that a good deal? Oh, very good. Hindi lang good. Very good na, di ba? Then magkahihingi. Tapos ako ay 70 lang. Parang ang hirap ng 30. Yung 10% na sa mamaya, nilalagyan na pag binibigay eh. 30 pa kaya? Di ba? Ito ba? Hindi sabihin na, pag binigay mo yung test, sabi mo sa Diyos, God, sa totoo lang, sa iyo lahat eh. Oh, amen. Kaya lang, Totoo. ang sabi mo 10, o di, hindi mo na. Akin ang 90. Diba? Masaya yun. Ay, pagka 30 na, sabihin mo sa Diyos na litawan. Ang laki naman eh. Listen. Last, akin pa lang. 6. Paano mo malalaman na ang perang dumating sa'yo ay seed to sow or bread? Paano mo nalalaman? Paano mo malalaman na ang dumating sa'yo ay seed to sow or bread? Pwede na. Sino nakakala? Wala eh. Kunwari may blessing ka. Paano mo malalaman na yan ay seed to sow or bread? Sino gusto mag-volunteer? Walang gusto mag-volunteer kaya ako wala sasagot. Pag dumating sa iyo ang blessing, tapos kulang ka, that's a seed So, to sow. yan. Pag
pag dumating sa'yo ang blessing at sobra ka, that's the bread. Okay, ganyan po din. Kunwari, may dumating sa blessing sa akin na wala akong enough na salapi sa bulsa ko, marami kong utang. Ibig sabihin, yung blessing na yun, it's a seed to sow. Bakit kailangan ko i-sow? Para tumubo, at pagkatunan ko ng ani, kailangan ko ulang. Amen. Si Pastor lang, dadala akong pumapalakpak. Kaya raw, pagdating ng blessing sa'yo, ay sobra-sobra ka na. Sabi ko, meron na ako eh. Sobra na ako eh. Marami sa inyo, hindi kayo nasusobrahan. Alam niyo kung bakit? Wala kayong kakontentuhan. Amen. Amen. Totoo talaga. Kaya pag may bumulong sa akin sa blessing, at sabi ko, ay, meron na ako, sobra-sobra na ako. Pwede na ako kumain sa packet. Amen? Pag sobra-sobra ka, punta ka, ilagay mo ang sarili mo. Amen. Oh, sabi ni Ate Edwin, McDonald's na. Ay, bakit yan ang bibigay sa McDonald's? Again, pag kulang ka, yung nasa sa iyo is a seed So, para mapunan yung kulang. Pero pag sobra ka na, yan ang problema sa atin dahil at tingin natin, di tayo kailangan magkakasobra. Naniniwala ba kayo na maraming tao na ang tingin nila hindi sila magkakasobra? Bagkas ba? totoo. Kapatid, pag hindi ka nagkakasobra, may problema ka sa contentment. Alam mo kapatid, isa sa mga offer ko kay Melody, kaya niya ako pinakasalan. Sabi ko, pag pinakasalan mo ako, magiging milyonaryo ka. Naniwala siya sa offer ko. Pinasama kami ng 2005, 2020 na, hindi pa rin ako milyonaryo. Sabi ni Brother Jerome, hindi ko lang kilala niya. Si Brother Jerome ay ang barista ng place. Sabi niya, Pastor Alan, talagang pinagpala ka ng Lord. Bakit? Binigyan ka ng melody. O, maganda na, may pera na, may bahay pa. Kumpleto mo na. Sabi ko, di ba siya din na pinagpala din siya sa akin? Sabi ko, di Pastor, para siyang nasunugan. Sabi ni Brother Jerome, bakit nasunugan si Melody? Pinakasalan niya ako. Alam mo kapatid, hindi ako millionaire. Pero tumakuha ako dahil binigyan ako ng Diyos na kasama sa gawa. Amen. Di ba ako millionaire? Blessed na blessed ako na naging pastor. Amen. Hindi ba ako millionaire? Meron akong katulad mo. Hindi mo ako sa tabi mo. Blessed na blessed ko. Blessed na blessed ko. Sabihin mo sa tabi mo, blessed na blessed daw si pastor. Bless na bless ako. Dahil Bless na bless ako si pastor. Nawala na tuloy. Tinapos na nila. Ano lang kasali? Oo. Kung buti na lang, nabasa niya, no? Ang pinakalas na blessing ay ang pinakalas na blessing ay Selflessness. pag ikay nagbigay, ang inuuna mo ay iba. Hindi sarili mo.
totoo. Sobrang Papalay, tanggapin na. tanggapin na. Sino pa rin lang yung lyrics? Dahil ang sabi ng lyrics, ang bagong bahay ko, ang bagong kotse. Sarili ka eh. Kapit bahay mo, bagong bahay, pangalawang bahay, diba? Yung kapit bahay niyo, puro kariton ang tinatawag. Pangalawang bahay, pinihingi mo. Selfish lang. Tagumpay daw siya, napatay niya.